push factor yan. Alam niyo, ilang araw na nga lang back to school na ng ating mga anak. At para confident ang ating mga anak, paglabas ng bahay, lalayo lang konti, no? Importanteng kahit papaano may alam ho silang self-defense techniques. Dagdag pa rito ang disiplinang maaari nilang makuha dito. Makakasama natin ngayong umaga si Mr. Dindo De Jesus, ang Chief Instructor ng Krav Maga Federation Philippines. Good morning, Dindo. Good morning, Dindo. Hello, salamat. Welcome back dito sa Good Morning Club. Suki na natin, no? Ang IKMF Philippines. So, kailan nga po nag-start ang ganitong program ninyo for the kids? Yeah, so before may mga kids seminars kami during summers, may regular training rin kami, mga kids na kayang mag-train during Saturdays. Pero this summer, nagkaroon kami ng anti-bullying seminar. Very effective, no? Yeah, kasi yan ang pinag-uusapan ng lahat, concern ng bawat Pilipino. Hindi lang sa atin, abroad, di ba? So what age dapat mag-Krav Maga o dapat mag-start mag-training ng Krav Maga ang mga bata? Sa Krav Maga kids, as early as 5 years old, tapos hanggang 12, pero sa mga regular training naman, 13 years old and above, pwede na sila sa regular training with adults. So ito na, Dindo, pakita na natin yung mga basic self-defense na dapat matutunan ng bata sa ganung age, no? Yeah. Kasi 3 years old, di naman, di ba 4 years old, hindi niya matatandaan, tsaka wala siya ng strength to do it. Yeah. So ang age ng ating ngayon, bata so si Jam is 12 years old. 12 si Jam, okay. So normally, let's say anti-bullying or inside sa school, puro self-defense siya, pure avoidance and self-defense. Wala siyang counter-attack, walang punches, walang kicks. After ng dealing with yung certain attacker, anti-bullying, takbo ka agad sa teacher. So parang sasalagin mo lang sa Yeah. So, isisay natin? So yung first is yung any attack going towards yung in front, sa face or sa body, then yan, inside defense ng palm, then push. Ulit dyan. So ayan ang attacker. Papunta sa body and push. So yung hand kasi pwedeng punch yun, pwedeng grabbing. May grab, di ba, hinahawakan yung shirt, tsaka yung hair. So may attack naman na circular motion. So yan, sasanggain rin, then push naman sa chest, and strong command to stop. Dapat alert talaga yung bata. Alam niya kung paano yung attacker niya. Yung motion, certain kind of attack. So, next naman yung na-avoid na, yung hindi na nagawa yung avoidance, nag-sit in na sa shirt. So, shirt grab na. Yan na, na-grab na siya. So, step siya back and circle niya yung arm niya to release yung shirt grab. Ulit. Nahawakan na sa shirt. Shirt, step back, the circle. Kasi danger sa shirt grab is pwedeng grab tas punch, tas grab tapos itapon ka, or yung kagaya nung anti-bullying seminar namin, may isang student doon, grab tapos drinag sa floor. Paano pag ganun? You avoid that part naman ng drag ka pa. Paano from the back? May ganun ba? So, pwede rin. From the back ng attacker. Same rin. Kung nasa drinag siya, so let's say, drinag sa likod, tapos kaharap siya, tapos circle rin. So, pagka-grab, yan rin, puro circular motion. Ulit dyan. Sa likod ka, lalakad ka. Ito na si bully. Circle lang. Yun. Ang aim is yung same hand, same side kung ano yung grab na. So defense, hindi yung gante. Wala. Hindi para pag suntok ka wala. Bakit? Bakit ganun ba Krav Maga? Yung Krav Maga is self-defense, tapos may hand-to-hand combat. So, yung tailor-made for the school, yung anti-bullying, walang counter-attack, hindi pwede. Laging sumbong sa teacher, then sa parents. Pero outside, yung regular, let's say outside sa school, then kailangan talaga ng counter-attack. So, emphasize na natin na not applicable for bullying, more on discipline at self-confidence. Tama? Gano'ng kahalaga sa mga bata na matuto naman ng self-defense sa mga panahon ngayon? Yeah. So, sa school, yung confidence level niya mas tataas, and ma-avoid yung bullying kasi ma-apektuhan yung schooling niya, yung grades, and everything. So, outside na school naman, yung talagang real attack. Mas alam niya kung yung gagawin niya. Mindset, avoidance, then yung technique. At ano naman ang disiplina na maaari nila makuha sa self-defense lesson na matututunan nila, especially mula sa Krav Maga? Yeah. So, yung mga student na malalaman nila yung mechanics of a fight, kung paano yung mga bully, mas ina-avoid nila to do such thing. Ang mindset nila is just to defend. So, we're not here to put up a fight, kumbaga, to defend. I see. Meron ba kayo binibigyan? Dapat magkaroon kayo ng series ng ganyan sa mga eskwelahan Kung yung mga nanonood sa atin ngayon, ng mga school principals, ng mga school directors, gusto kayong maimbitahan para mag-conduct ng self-defense techniques for bullies,
paano kayo makokontact? Meron na kami sa University of the East Ayan. sa Manila. Actually, lahat sila nanonood right College now. students naman yan. Diba? First Or sa high school? faculty. Faculty muna. Hello po. Director Roger Tuturuan niyo mga Espiritu. faculty ng Oo, University of the oo. East. So Okay. mamaya meron kami